Magulang na ang ibang bunga ng mangga, kaya naman hinarvest na nga namin to ngayong araw. Nag-ihaw din pala kami ng buto ng kasoy at ang dami nga naming nakain dito sa taas ng bundok. Mga bandang 3:00 siguro to ng hapon at makulimlimang panahon nang naisipan nga namin na umakyat na sa taas ng bundok habang malilom pa. Etong mga buto ng kasoy na matagal nang nabilad ay pinaglalagay ko na dito sa fishnet at dadalahin ko na sa kubo. Eto rin palang lahat ng buto ng kasoy na to ay iisang puno lang ang pinagkuhanan namin at kung hindi siguro kami nag-ihaw ay mas marami pa dito yung mga buto. Papaakyat pa nga lang kami sa taas ng bundok, meron na kami nadadaanan dito ng mga bunga ng mangga na magulang na at talagang kailangan ng pitasin. Ito palang mangga na to ay manggang kinalabaw at nakakatuwa ang puno ng mangga na to kasi napakababa lang talaga ng mga bunga niya at kayang-kayang abutin. Ang pinipili ko lang pala dito na pitasin ay yung talagang medyo madilaw na yung pinakang puno niya kasi yon sigurado ako na talagang magulang na. Puting ingat lang din ako dito habang nagpipitas kasi baka bigla ako madulas kasi ang puno ng mangga na to ay nakatanim siya sa pangpang ng bundok. Halos karamihan talaga sa mga bunga niya ay talagang magulang na at sa ilalim nga ng puno na to ay marami din kami nakita ng mga pinagkainan ng mga paniki na talagang buto na lang yung natira. Marami na kagad na napitas ko sa isang puno pa lang at siguradong sa susunod na linggo ay pipitasin ko na naman yung mga bunga nito. Iniwan ko na pala muna dito sa may tabing daan yung mga napitas namin at hindi ko na pinunta pa sa kubo. Tapos mamaya pag uwi namin ay dadaanan na lang to. Malapit din pala dito sa kubo ay merong isang puno ng mangga na marami ding bunga at yung iba nga dito ay talaga namang nagsihinugan na. Sabi nila kapag ang mangga daw ay nahinog sa puno ay matamis at masarap pero yung kinain ko ngayon ay hindi matamis at saka masarap, maasim, tapos may uod pa. Lumipat pala ulit kami dyan sa isa pang puno ng mangga at nandito naman kami ngayon sa puno ng mangga na kung tawagin namin yung mga bunga niya ay supsupin. Supsupin ang tawag namin kasi talagang maliliit lang siya pero yung lasa niya naman ay masarap at saka matamis. Yung liit ng mangga niya ay parang 4 na kagatan ko lang yata at mas masarap yung lasa niya kapag talagang nahinog siya sa mismong puno. Noong nakaraang linggo marami na kaming nasungkit ng mga bunga nito at lahat nga ng yon ay napahinog na namin at nakain na rin namin. Sobrang haba nga ng panungkit na ginagamit namin dito kaya pinutulan muna ng asawa ko para naman kahit papaano eh hindi mahirap-hirap magbuhat. Habang nanunungkit nga ng mangga, si Papa naman ay nagpaparikit dahil nakita niya kasi na meron akong bit-bit na mga buto ng kasoy at sabi niya nga ay mag-ihaw daw kami. Hindi namin pagtsatsagaan na sungkitin ang mga bunga ng mangga na to ay masasayang naman katulad noong nakaraang taon na naglaglagan lang lahat ng bunga niya. Napakataas ng puno ng mangga na to kaya yung iba niyang bunga ay hindi ko na kayang abutin. Sa isip-isip ko nga kapag marami kami nasungkit ay ibebenta namin kasi hindi naman pwede na kainin namin to lahat, masyadong marami. Baka pag naparami yung kain namin ay magkabungang araw kami lahat. Malakas na yung apoy na pinarikit ni Papa kaya naman magsisimula na kami dito sa pag-ihaw ng kasoy. Yan naghahalo pala na yan ay pinsan ko. Sumama siya sa amin dito sa taas ng bundok dahil matagal-tagal na rin daw kasi na hindi siya nakakaakyat. Mabilis lang na naluto dito yung una namin na sinalang at pagkatapos nga niyan ay nagsalang ulit kami dito ng sindami nung una naming nilagay. Kapag nagaluto pala ng buto ng kasoy, kailangan talaga na yung panghalo ay medyo mahaba kasi yung mga katas ng kasoy ay talaga nagatalsikan at kapag natalsikan ka nun sa balat ay talaga namang sunog. Pagtapos magluto ng kasoy, nagsalang pa pala dito yung kapatid ko ng saging kasi napapakain daw siya ng inihaw na saging. At habang nag-iihaw nga dyan ng saging, eh syempre kanya-kanyang pukpok na ulit kami dito ng mga inihaw na kasoy. Madumi nga lang talaga sa kamay kapag kumain nito pero yung laman naman ng buto nito ay talagang napakasarap. At sa lahat nga ng nuts na natikman ko para sa akin, eto na yung pinakamasarap. Pagtapos kumain ng buto ng kasoy ay eto namang pansit canton ang binakbakan namin. Bukod sa pagpitas ng mangga, ang ginawa din pala namin dito ay kumain ng kumain. Habang busy kami sa pagkain ng pansit canton, si Mama dito sa may likod ng kubo ay binabakbakan din pala itong mga panggatong na pinutol-putol namin. Masyado raw kasing madami itong panggatong dito sa taas ng bundok kaya yung iba daw dito ay ibababa na lang namin ngayon. Tapos meron din pala ako nakita dito na isa pang puno ng mangga at meron nga siyang bunga ng mga magulang na bala ko sana tong akyatin kaya lang hindi ko na kaya, ang bigat na pala ng katawan ko sobra. Ang asawa ko na nga lang dito ang umakyat at nagmamadali siya sa pagbaba dahil napakadami daw ng langgam sa taas. Pagkatapos namin kumain, kumuha ng panggatong at magpitas ng mangga ay nagsiayaan na rin pala kami dito na mag-uwian na. Medyo marami din talaga yung mga napitas namin dito lahat. Sa tingin ko nga yung iba dito ay talagang maibebenta. See you lang for today's video. Thank you for watching!